Ma'am, kung mahina ang piso kontra dolyar dahil nga sa global factors, ba't parang ikukumpara natin sa ibang mga kapitbahay natin sa Asia? Tayo lang po yung ganito, ma'am, na matindi ang pagbaba. Kasi nga napabayaan yung presyo ng mga bilihin, 'di ba? Yung diesel, for instance, ah hindi naman dapat tumaas ng ganyan yan eh. If you compare it with other countries, 'di ba? Sa atin yung pinakamataas na diesel, na presyo ng diesel. Hmm. Siguro malamang ganun din sa gasolina. Kasi napabayaan ng gobyerno natin yung monitoring, yung price monitoring. So, kung binantayan nila talaga yung yung pag-akyat, hindi naman dapat umakyat ng ganyan eh. Tsaka alam mo may role din talaga ang corruption diyan, no? Kasi nawala ng kumpiyansa ang mga investors bago pa magkaroon ng krisis sa Middle East. So, bago pa magkaroon, mahina na talaga yung ekonomiya natin dahil unang-una yung corruption, second yung lack of investments dahil natatakot yung mga investors dahil nga masama yung governance ng Pilipinas ngayon. At sa mga sandaling ito ay makakasama natin ang isang ekonomista, isang CPA at investor specialist, no? Investor relations specialist. Walang iba kundi si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang oras ng gabi. Maraming salamat sa inyong panahon. Thank you, ma'am. Magandang gabi rin sa inyo at magandang araw siguro doon sa iba na araw ngayon sa kanila, no? Alam ko maraming OFWs na nakikinig sa inyo eh, no? Opo, Ma'am Cora, speaking of OFW, sila lang ba ang matutuwa dahil record-breaking na naman ang palitan ng piso natin kung saan ay talagang bagsak po ang ating piso kontra dolyar. Happy 61st pala, ma'am. Oo nga, happy 61st. Actually, maganda para sa mga pamilya nila kasi yung dolyar na pinapadala nila, mas marami yung mako-convert sa piso. Pero mababawi rin yun kasi alam mo, pagka nanghina ang piso, tumataas din ang presyo ng mga bilihin dahil nag-aangkat tayo ng bigas, di ba? Tsaka ng crudo. So, tataas ang inflation lalo. May effect siya sa inflation. So, yun, yung purchasing power ng peso, pagka mataas ang inflation, syempre bumababa yung purchasing power ng piso. So, that last year, 74 centavos na lang. So, kung 4% na yung 4% na yung ating inflation as of March, di 70 pesos, 70 centavos na lang ang piso ngayon, di ba? Opo, sa mga exporter, gaano ba kalawak yung ating sektor sa pag-export po, ma'am? Kasi sila din yung maaring makabenepisyo dito po sa atin pong paghina ng piso kontra dolyar po. Pero kung ikukumpara natin sa atin pong nag-aangkat tayo, kaya ba? Kaya bang mabalanse or malayong-malayo po? Malayo, malaki nga yung yung trade deficit natin. Kumbaga, mas marami tayong ini-import kaysa sa ine-export. So, from that perspective, hindi maganda talaga yung mahina ang piso kasi mas malaki ang importations natin. Opo. Dito po sa kasi possible po ma'am, lagi tayong nagde-deficit, no? Hindi naman kulang yung ating kinikita, kulang yung ating Mm. nakokolekta sa mga ginagastos. Ngayon, meron po tayo mga siguro matatawag natin emergency na paggasto. So ibig sabihin na dito, yung utang natin na lately muli na naman tayong magtatala ng record high. Hmm. Actually, kasi nga, ah, I think yung projected fiscal deficit this year is about 2 billion 2 trillion pesos, no? So, last year, ang utang natin ay 18 trillion pesos. So, pag nagkaroon ka ng deficit, malamang kukuhanin nila yung deficit na yun para matakpan yon sa pangungutang. So, kung dadagdagan pa ng 2 trillion yung utang natin, edi magiging 20 trillion na. Diba?
Actually, as of, let me see, as of hindi, uh, as of January, parang dumoble na yung ating debt service ratio, no? From 6.1% naging 10.7% yung ating debt service ratio if you compare that to the current account receipts na nakukuha natin sa, you know, sa mga transaction, mga dollar transactions. So, talagang masyadong masyadong malaki na yung ating debt burden, at hindi ito maganda kaya nanghihina ang piso, isa yon, no. Second, yung net foreign direct investments mo bumagsak din by about 40%. Okay? And then hindi naman masyadong tumaas ngayon ang mga remittances. Tapos yun nga, pataas pa ang crudo, tapos mahina yung piso. So parang alam mo yun, yung parang vicious circle siya. So bumabalik din dun sa ekonomiya yung masasamang epekto nito mga panghihina sa ating ekonomiya. Opo, ma'am, si MJ po ito. Ma'am, kung mahina ang piso kontra dolyar dahil nga sa global factors, ba't parang ikukumpara natin sa ibang mga kapitbahay natin sa Asia? Tayo lang po yung ganito, ma'am, na matindi ang pagbaba. Kasi nga napabayaan yung presyo ng mga bilihin, di ba? Yung diesel, for instance, hindi naman dapat tumaas ng ganyan yan eh. If you compare it with other countries, di ba? Sa atin yung pinakamataas na diesel, na presyo ng diesel. Siguro malamang ganun din sa gasolina. Kasi napabayaan ng gobyerno natin yung monitoring, yung price monitoring. So, kung binantayan nila talaga yung yung pag-akyat, hindi naman dapat umakyat ng ganyan eh. Tsaka alam mo may role din talaga ang corruption diyan, no? Kasi nawala ng kumpiyansa ang mga investors bago pa magkaroon ng krisis sa Middle East. So bago pa magkaroon, mahina na talaga yung ekonomiya natin dahil unang-una yung corruption, second yung lack of investments dahil natatakot yung mga investors dahil nga masama yung governance ng Pilipinas ngayon. Opo, tsaka parang sayang, ma'am, nung yung OFW remittances napupunta lamang po sa pagbabayad utang, sa importation, at hindi po na napupunta sa mga programa na magdudulot po ng pangmatagalang pag-unlad sana sa ekonomiya ng bansa. Yun nga malungkot eh kasi dati naman maunlad na tayo. Alam mo, we were growing by 6 to 7%, no? Ang potential talaga natin, kaya natin umakyat ng 8 to 10% kung talagang magaling yung yung pagmamaneho ng ating bansa, no? Kaya lang yung mga priorities ngayon iba na. Kagaya ngayon may crisis pero ang inaatupag nila ay impeachment. Pati yan impeachment na yan, meron yan impact sa pananaw ng mga investors kasi syempre you're dealing with the line of succession kasi they keep on harping on impeaching the vice president na siya yung parang backup ng presidente, 'di ba? So meron din yan implication sa political instability na image natin sa ibang bansa. Opo, pero okay lang yan, ma'am. Sabi naman ng World Bank, ang Pilipinas po ay pangalawa sa pinakamabilis na fastest growing economy. Mabilis daw po yung ating paglago sa Southeast Asia. Sabi lang nila yon kasi syempre nagpapautang sila eh. So, nagpapautang ang World Bank sa atin. So, anyway, hindi ko alam kung ano ang projection nila. Siguro binabari nila ng konti kasi ang IMF nagbaba na ng projection. Pero tingin ko, ano pa rin, masyado silang optimistic. Kasi nung fourth quarter, nag 3% na tayo eh. Baga, ang layo nun sa target. Ang target nila 5.5 to 6% eh. 3% lang nung fourth quarter. Tapos yung buong taon, 4.4% lang. So, kumbaga na-miss natin yung target dahil nga talagang tuloy-tuloy yung paghina ng ekonomiya. Opo, lalo pa ngayon, ma'am, na yung Brent crude, no? Mataas masyado, ma'am.
mukhang talagang dapat hindi magpakakumpiyansa dahil Oo. makadaragdag na naman ito sa pasanin natin dahil volatile talaga yung sitwasyon sa gitnang silangan. Oh, hindi pa, kumbaga we're not out of the woods. Hindi tayo makakapag siguro na talagang matatapos na yung gera sa Middle East, no? Kaya umakyat ulit yung Brent crude sa 105 dollars per barrel. So bumaba na yan ng $90 per barrel pero ngayon umakyat na naman. So malamang tataas na naman ng gasolina at diesel kasi hindi naman nga maibsan ng gobyerno natin dahil hindi naman nila kaya magbigay ng sapat na subsidies, no, or tax breaks. Hindi nila kaya kasi may hinahabol silang revenue target. Kasi pala dun sa budget this year, Mm. yung mga unprogrammed funds, hindi yan maibibigay kung hindi nila ma-achieve yung kanilang revenue target. So that explains well pala bakit ganito ang kanilang mga priorities, ma'am. Oo, may condition pala yung kanilang unprogrammed funds. So, pag hindi nila na-meet yung kanilang revenue target, wala, yung kanila, alam mo na, unprogrammed funds kasi nandyan yung, nandyan yung corruption eh. Opo, ma'am, nabanggit niyo po kanina yung impeachment. Malaman ko lang po ang inyong panig dito po sa sinabi po ng kampo ni Attorney Mans Carpio na sila po ay nangangamba na makaapekto po sa banking system ng Pilipinas. Itong pong pagsisiwalat po ng Anti-Money Laundering Council dun po sa financial records ng Vice President at ng kanyang mister na hindi naman po impeachable officer. Ano pong tingin niyo dito, ma'am? Yeah, that's a weaponization of the AMLAC, no, against a political opponent. So it's not a very good signal sa lalo na sa mga investors na pwede rin silang ipitin in the future pagka hindi sila umayon sa mga polisiya ng uh, current administration, no. So it's you're sending a signal na pag hindi ka sumunod sa amin, pwede namin gawin to. Maski labag sa Constitution. Pero we are keeping on selling our country, ma'am, sa foreign investors. Tapos ganito ang nangyayari sa mga Pilipino, ma'am. Ayun nga, so parang sayang actually nag-aaksaya lang sila ng pera tsaka ng energy na kakalapit sa mga foreign investors. Mahihirapan kang mag-attract sa ganitong klaseng environment kasi nga unang-una yung governance mo mahina, tapos yung cost of doing business dito, especially with regard to the peso, the interest rates, the inflation, ating electricity cost, ang ating energy cost, lahat matataas yan. So, pag ikaw business ka, tapos punta ka dito sa Pilipinas kasi gusto mo kumita, hindi mo ma-achieve yung potential mo kasi nga matataas ang cost of doing business dito. Plus, may corruption pa. Yun. So, additional cost yun. Opo, ang nangyayari kasi, ma'am, counter-revolution yung nangyayari, no? Iba yung ginagawa sa sinasabi at iba rin yung naging resulta, ma'am. Yeah. Kaya nga may nagtanong sa akin dati, pwede bang, is Sara Duterte good for the economy? So, ang sinagot ko sa kanya, question din, is the current administration good for the economy? So, kasi pag tinignan mo, 3 taon, more than 3 years na tong administrasyon na to, pero pababa yung economic numbers. So, ibig sabihin, hindi siya magaling magmaneho ng ekonomiya, at saka hindi siya maganda para sa ekonomiya natin. So, what can we expect in the next 2 years? Ang tingin ko, more of the same, no? Kasi ngayon nakikita natin, kunwari sa flood control projects, parang wala naman tinuloy dun sa mga ghost projects, di ba? So, nanganganib na naman yung mga nakatira dun sa mga flood-prone areas. Opo. Ma'am Cora, naalala ko dati noong tinuligsa din ng kahalintulad si dating si dating President Rodrigo Duterte, kaugnay nga po dito sa kanyang pera daw sa bangko. Talagang umabot sa punto na maraming nagpahayag, no, na aalis na sila sa bangkong yun. Bakit pinayagan? Sino bang nagbigay ng
pahintulot na mailabas yung mga datos na ganito, ganyan. Sa mga ganitong usapin, nakakasira po ba ito sa negosyo ng pagbabangko po na mawala na ng tiwala na madali lang naman palang mausisa yung laman ng aking bangko? Actually, hindi lang yan eh. Pati yung kinuha nilang pera sa PDIC. Yan, at saka yung kinuha perang yun. Malaking issue yan pagdating sa pagsira ng kumpiyansa ng ah, domestic at international financial community sa ating banking system. Kumbaga, kaya pala nilang buwagin yung mga matibay na protection para sa mga hindi lang sa mga individual, no, kundi pati sa mga korporasyon. Opo. Dito naman po sa naging inilabas naman po na confidence expectation survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sinasabi pong bumagsak ang kumpiyansa ng mga negosyo dito sa nakalipas na buwan ng March at sa susunod pa na quarter, no, sa kanilang business expectation survey ng bangko. Negative 24.3% ang confidence index noong March mula 8.2% noong Pebrero. Ang quarter ahead confidence index naman ay bumaba sa negative 17.3% mula sa naitalang 37.4% sa nakaraang survey. Ano po implikasyon nito po, ma'am? Actually, medyo nakaka-alarma na yan, mga numerong yan, kasi ah, yan ang pinakabababa in 25 years, no? So, diyan mo makikita yung kahinaan talaga ng gobyerno na ibalik ang tiwala ng mga namumuhunan dito sa Pilipinas. Kaya nakaka-alarma yan kasi pag mahina ang tiwala nila, ibig sabihin hindi sila mag-i-invest, no? So, mawawalan ng trabaho yung mga tao, kaya yung mga bagong graduates mo mahihirapan humanap ng bagong trabaho kasi mababawasan ng pag-invest ng mga negosyante dito. Kasi sa ekonomiya talaga, kailangan makapag-generate ka ng trabaho o kaya mag-encourage ka ng mga businesses, small to medium scale businesses. So entrepreneurship, ganyan. Kasi yan ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Kumbaga, yan ang mas sustainable source of income kesa yung puro ayuda. Ang ayuda kasi sandalian lang yan, panandalian lang yan. Isang buwan, 2 buwan, maaaring makatulong. Pero kung walang trabaho yung mga Pilipino, anong kakainin nila in the long term? Ganyan. So, hihirap ng hihirap ang kabuhayan ng mga Pilipino. Opo, ma'am, siguro bilang panghunli, paparating na po din ang Mayo 1, Labor Day. Mauungkat na naman itong kalagayan ng ating ekonomiya at mapag-uusapan na naman po yung issue ng employment, paano tayo magkakaroon ng karagdagang employment kung wala naman mababa ang kumpiyansa ng mga investor. Mensahe nyo na lang po, huling mensahe nyo po, ma'am. Actually, itong pagdating ng Labor Day, no, marami magiging pwedeng issue dyan. Unang-una, yung kakulangan nga sa trabaho. Right now, almost 3 million ang walang trabaho dito sa Pilipinas. At saka yung minimum wage. Kasi kung nga inflation mo tataas, yung mga presyo ng bilihin, pero yung sweldo mo hindi naman lumalaki, lalong sasama yung kalagayan ng pamilya mo, 'di ba? Kasi mababawasan nga yung kayang bilhin ng iyong sweldo, hindi naman siya tumataas. Kaya ang magiging payo ko sa ating mga kababayan ay talagang kailangan tayo magtipid ngayon at saka humanap na tayo ng mga paraan para makapag-cope tayo sa sitwasyon kasi kung aasa tayo sa pamahalaan, talagang mahina yung kapasidad nila para tumugon sa isang krisis. Lalo na malapit ng tag-ulan, andyan na naman yung pwedeng bahain ng maraming lugar. No? So, lagi kong sinasabi, huwag tayong aasa sa pamahalaan ngayon dahil mahina talaga ang kapasidad nila. Unang-una para palaguin ang ating ekonomiya at ikalawa,
ang pagtugon sa krisis. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat MJ at saka Admar. Thank you very much. Maraming salamat ang Investor Relations Specialist, isang ekonomista, isang CPA mga kapartner, si Binibining Cora Guidote atin pong nakasama ngayong gabi.